Pisces, tingnan natin kung ano po ang request at mensahe sa iyo ng spirit guides mo ngayong 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Pwede nyo rin pong tignan yung inyong other signs o kaya naman meron tayong videos from last years na about sa mga guides. So, kung gusto nyo po yung mapanood or interested kayo, ilalagay ko po yung link sa description box. Doon nyo po makikita. Part 1, 2, and 3 po iyon. Actually, parang hindi naman yata magkakasunod talaga yung video na yun. I mean, hindi siya talaga magkadugtong. Pero kung gusto nyong malaman kung ano ba yung name ng guides nyo or ilan ba yung guides ninyo, pwede nyo po yung panoorin if you are interested. Kasi dito hindi ko na siya kukuhanin. Hindi ko na kukuhanin ilan ba yung guides nyo. I mean, hindi yun yung pagme-meditatean ko kasi dito. Okay? Tingnan natin your energy, Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, Spirit Guide. I'm open to receive any messages, please. We have Death card. Okay, ayan. So, parang ano ba? Revert, 'di ba? Parang ano ba to? New beginnings para sa inyo. Napaka-fresh ng inyong energy. Meron din dito, pwede po na bago kayong parents, ayan, nanay, tatay. Meron bang panganak lang dito or malapit mga anak. So, parang alam niyo may mga experience, may mga experience kayo dito, no, na bago po sa inyo. Parang nangangapa pa yung iba. Yan po yung energy ninyo ngayong 2025, Pisces. Basta may mga pagbabago sa life ninyo na mangangapa pa po kayo. So, ano lang, little steps lang yung gawin po ninyo ngayong 2025 or start nito. Check natin, we have 10 of Swords. Nga, may new beginnings talaga sa'yo dito. Pwede ito pagdating sa trabaho. Yung iba sa inyo, it's either magre-resign na kayo, lilipat na kayo ng work, or meron din kasi dito, matatanggal kayo sa work. Pero, yun naman po ay merong talagang ibig sabihin. Okay, hindi yun talaga yung parang pangit na nangyari sa inyo. Actually, pwede nga na yan yung maging isa sa magandang mangyayari sa 2025 ninyo. Yung matanggal kayo sa work. Kasi pwedeng makapag-focus kayo sa family, makapag-focus kayo sa mga plans ninyo, no, na naunsyami nitong mga nakakaraang taon. Yun nga lang, magiging stressful lang yan talaga sa inyo kapag kayo po ay walang naipon. So, doon lang talaga. Reality check tayo, 'di ba? Pag wala ka naman talagang pera at nawalan ka ng work, edi syempre, madedepress ka yung iba sa inyo. Malulungkot kayo, mapafrustrate kayo. Pero, yan nga po, paghandaan po ninyo. If ever man mangyari yon, hindi naman yan agad-agad eh. Yung agad-agad, ibibigay yan sa inyo. Agad-agad, matatanggal kayo sa work. Hindi naman po. Pwedeng kalagitnaan yan. So, maging ready po kayo dito. Yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. At i-accept nyo yung reality. Accept nyo yung mga pagbabago sa life ninyo. Check natin. Ano pa po ang mensahe ng iyong mga guides? Don't dwell on what might be on the other side of that closed door. Ayan. So, lagi ba kayo yung hindi nyo pa tinatry, meron na kayo nasasabi dun sa isang bagay na yon, oh, hindi ko kaya yan. Pero di ka pa naman nagtatry. Hindi mo pa nga na-experience kung ano ba yung mangyayari dun or ano ba talaga yung nangyayari dun. 'Di ba? So, ayun daw, wag nyong isipin 'yon kung hindi naman doon papunta yung direction ninyo. Alam niyo na hindi naman kayo doon pupunta. So, wag niyo nang isipin. Ibig sabihin, sinasabi sa dito ng Universe is mag-focus ka sa kung ano yung nasa harapan mo. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng mga guides mo sa iyo. Wag mo munang isipin yung iba. Ito katulad nito, 'di ba? May nasabi lang sa inyo na, "Oy, mawawalan kayo ng work." Yun na kagad yung tumatak sa isipan ninyo. Hindi nyo na nakita yung yung whole, 'di ba, yung buo, yung kabuuan ng reading natin. Basta yun na lang yung tumatak sa inyo. So, mas hanapin niyo yung positive energies dito. Okay, yung pinaka-meaning talaga ng reading na ito. Intention and action launch all your dreams. You see?
sabi ko nga sa inyo, pwedeng yung feeling ninyo or yung akala ninyo na pinaka hindi na magandang nangyari sa life ninyo ngayong 2025 or magandang mangyayari, o yung mangyayari na yun, no? Is akala nyo yun na yung pinakapangit, pero pwedeng yun yung umpisa nung kagandahan or pagganda ng life po ninyo. So, tignan naman natin, paano ka ba mas makakakonect sa iyong mga guides? Paano ka, Pisces, mas makakakonect sa mga guides mo? 8 of Swords. Yan. Pag hindi mo nga talaga tinitignan, ito tama talaga to. Pag hindi ka nagfo-focus sa ibang bagay, lalo na yung mga bagay na wala namang kaugnayan sa'yo. Okay? So, yan. Yung hindi pagiging chismoso, chismosa, mas nakakakonect sa mga guides mo pag nagfo-focus ka sa sarili mo. Okay, so yan, iwasan daw iwasan na pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Tingnan natin. We have Knight of Coins, ayun nga. So, instead daw na, 'di ba, ubusin mo yung oras mo sa pakipagtsikahan, kahit ano man yung pinag-uusapan ninyo, is hanap ka na lang daw ng side hustle. So, ayan po yung iba sa inyo. Tignan mo yung mga task mo. Araw-araw, nagawa mo na ba? So, parang pag na-fulfilled ka dito, pag nagawa mo, diba, yung tina-target mo sa loob ng isang araw, is mas nakaka-connect ka with your guides. Pag may na-accomplish ka, mas nakaka-connect ka with them. We have Ace of Swords. Ayan po. So, this is also, ayan, pag clear yung mind mo, mas nakaka-connect ka din sa kanila. Tapos ito, pag sabi ko nga, pag pinagtutuunan mo talaga ng pansin yung sarili mo, so ayan, nakukuha mo, na-accomplish mo talaga yung mga gusto mong gawin. Tignan natin. Di ko alam kung nag-aim yung iba sa inyo ngayong taon na to ng promotion, pero nakikita ko naman makukuha nyo siya. Tingnan natin, okay, ano ba yung request ng guides mo para sa'yo, Pisces? Yan po ang aking pagmameditatean. So, kung ano po yung makukuha ko, makikita ko, yun po yung sasabihin ko para sa inyo. Okay, nasa sa inyo na lang kung susundin nyo ba or mag-aalay ba kayo sa guides nyo or hindi. Depende na po yan sa inyo. Wala naman pong pilitan. Pandan leaves. Okay, 3 pieces ng pandan leaves. Yan yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, diba? Dahil 2024 nyo pa naman ito mapapanood. Yung iba sa inyo, kung gagawa kayo ng buko salad, ganun. Pwedeng meron kayong pandan leaves. O ano ba yun? Yung buko pandan. Ayan. As in, leaves po talaga yung need ninyo. Mas maganda kung fresh daw. Yun po yung ialay ninyo. Okay, so lagay nyo lang yan sa, huwag nyong gupitin, as in buo talaga siya, basta 3 leaves, no? Tapos lagay nyo lang siya sa isang tabi, yan, sa table ninyo. I mean, hindi sa dining table ninyo, ha? Kung hindi po sa table, sa office ninyo, ganyan. Pwede rin sa ilalim ng unan. Okay, tapos pwede po kayong mag-wish, pwede kayong mag-pray. Tapos iwanan nyo daw yan for 8 days. So after 8 days, tsaka nyo pa lang po yan i-dispose. Ayun po. Okay, sabi ko nga nasa sa inyo yan, pero yun yung na-pick up ko, pandan leaves. Ano ba ang ibig sabihin ng pandan leaves? Okay, search natin para di na kayo mag-search. Okay, so ito po. Good fortune. A symbol of wealth and prosperity. Hospitality. Ano pa? Growth and expansion. Ayan po yung ibig sabihin. No?
ng pandan leaves to reach its full potential. Kaya nga gusto ng mga guides ninyo, mag-focus talaga kayo sa sarili ninyo. Kasi alam niya, may tiwala siya sa inyo na yan, marami pa kayong ma-achieve. So, kung nafe-feel mo, Pisces, parang walang naniniwala sa'yo, andyan yung mga spirit guides mo. Kung minsan, parang nagdududa ka din sa mga kakayahan mo, nandyan po ang guides mo na naniniwala sa'yo. Tignan natin kung ano po yung ano yung spiritual gifts mo. Okay? Yung mga gifts mo na ito ay pwede na pinapractice mo na. Some of you naman, pwedeng alam nyo, pero hindi nyo naman magamit. Pwedeng nitong 2025 na to, ito po ay mas mapagtuunan nyo ng pansin. Okay? Tignan natin. Spirit guide, ano po yung we have past lives. You're being called to explore past lives to discover how the past is affecting current emotions, situations, and behaviors so one can gain a greater understanding. So for some of you, if you can, pwedeng kayo mismo yung, di ba, makaalam ng inyong past life. Isa sa mga past life niyo. For some of you naman, ayan, pwede naman kayong mag-avail ng ating past life reading. Pero it's up to you na lang. Yan. Pwede nyo naman pag-aralan. Bahala kayo kung paano nyo ito pag-aaralan. Ano ba yung gagawin yung pagre-research. We have pendulum. Ayan. You're being called to explore working with the pendulum to get spiritual and intuitive guidance and answers. No matter how simple or complex. Yung iba sa inyo, kung nag-alaga kayo ng kalapate or meron sa family ninyo nag-alaga ng kalapate, pwedeng nalaman nyo na tong pendulum na ito. Sing-sing yun eh. Tapos pwedeng string or sinulid. Yun po yung pwede nyo gamitin. Pwede nyo malaman kung ano yung gender dyan eh. Yan. Yung iba ginagamit yun sa mga ganon sa kalapate para malaman nila kung ano ba yung gender. So ayan, kung hindi nyo pa po alam about sa pendulum, search po kayo about it. Diyan naman po sa bagay na ito sa mga bagay na ito, sa mga gifts ninyo, is kayo na po yung mag-research. Okay? Discernment. You're being called to exercise your good judgment so you can help heal and manifest through awareness and wisdom. So, ayan, maging maingat daw kayo sa pag-judge, sa paghuhusga, or sa mga decisions nga po ninyo na gagawin. Tapos ito, meron dito acupuncturist, or baka meron kayong mga kailangang ipa-acupuncture sa inyong katawan. You're being called to explore stimulating acupuncture points to encourage healing, to restore balance and energy flow. So for some of you naman, pwede kasi na yung mga points lang muna. Yun yung ninyo. Kunwari lang hindi ako sure. Kunwari dito, kunwari sa ulo to. Di ba pag may headache kayo, kunwari lang po hindi. So ayan lang, yung parang ginaganon-ganon nyo. Yan. So pwedeng acupressure, yung iba sa inyo hindi kayo acupuncturist, pero pwedeng pinag-aaralan nyo is acupressure. Kasi pwedeng mayroong iba naman sa inyo dito, baka takot kayo sa sa needle. So tignan natin, ready ka na ba? Pagdating dito sa mga gifts mo, Pisces. Ready ka ba pagdating dito sa mga gifts mo, Pisces? The Chariot, marami po sa inyo. Ready na po talaga kayo. Tingnan natin, ready ka na bang ma-meet ang mga guides mo? 7 of Cups, yes. Actually, mukhang marami kang guides. Yan yung iba sa inyo. Sige, sabi ko, diba, di ko naman ipipick up. Pero ayan, 7. Mukhang 7 yung guides ninyo. Okay, so, ayan lang po.
Maraming salamat, Pisces. Mag-ingat ka, more blessings to come, lalong-lalo na ngayong 2025. So yan po ang request at mensahe ng mga guides mo para sa'yo.